Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga kabutihang loob na tukli ng tadhana sa paraang hindi natin inaasahan. Sabi nila, ang utang na loob hindi nababayaran ng salapi. Pero paano kung ang pagtanaw ng utang na loob ang maglalagay sa iyo sa isang mundong puno ng kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay. Tulong! Natigilan si Dalisay. Ang boses na yon ay mahina. Halos tunaw na sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ngunit narinig niya ito. Isang salita. Nanggagaling mula sa madilim na bahagi ng daan, malapit sa mayabong na gubat ng Palawan. Humigpit ang hawak niya sa kanyang payong. Ang malakas na hangin ay tila gustong agawin yon mula sa kanya. Ang manipis niyang jacket ay matagal nang basa at ang lamig ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang mga buto. Galing siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang janitress. Pauwi na sana siya sa maliit nilang bahay. Dapat ay bilisan niya ang paglakad. Dapat ay wag na niyang pansinin. Ngunit may humila sa kanyang puso. Paano kung may taong nangangailangan talaga ng tulong? Tulong. Pakiusap. Mas malinaw na ngayon. Isang boses ng babae. Tila hirap na hirap. Hindi na nagdalawang isip si Dalisay. Dahan-dahan siyang lumihis ng daan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa maputik na lupa. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng boses, papasok sa gilid ng gubat. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Isang babae. Matanda na. Nakasandal sa puno. Nanginginig. Ang kanyang damit, kahit mamahalin, ay punit-punit at puno ng putik. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa ginaw. Walang sinumang tao sa paligid. Sila lang dalawa at ang rumaragasang ulan. Mabilis na lumapit si Dalisay. Lumuhod siya sa tabi ng babae. Ayos lang po ba kayo, nanay? Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. May bakas ng takot doon, ngunit nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Dalisay, tila bahagya itong kumalma. Ginaw, hindi ko na kaya. Halos pabulong na, sabi ng matanda. Hinubad ni Dalisay ang kanyang manipis na jacket, ang tanging proteksyon niya laban sa lamig. Maingat niyang isinuot ito sa matanda. Kahit na siya naman ngayon ang direktang hinahampas ng malamig na ulan. Kailangan po nating umalis dito, sabi ni Dalisay. Delikado po rito. Itatayo ko po kayo, dahan-dahan. Ginamit ni Dalisay ang lahat ng kanyang lakas. Inalalayan niya ang babae na tumayo. Ang katawan nito ay mabigat. Tila wala ng sariling lakas. Bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang putik ay nagpapadulas sa kanilang mga paa. Ang hangin ay sumasalubong sa kanila. Malapit na po tayo. Paulit-ulit na sabi ni Dalisay, kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang mahalaga ay makaalis sila sa madilim na gubat na yon. Naramdaman ni Dalisay ang mahigpit na pagkapit ng matanda sa kanyang braso. Ito na lang ang tanging pinanghahawakan nito. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad, sa wakas ay natanaw nila ang kalsada. Sa tulong ng ilaw mula sa isang dumadaang sasakyan, nagawa nilang makatawag ng pansin. Isang tricycle ang huminto at tinulungan silang makarating sa pinakamalapit na ospital, ang mismong ospital kung saan nagtatrabaho si Dalisay. Habang isinasakay ang matanda sa isang stretcher, hinawakan nito ang kamay ni Dalisay. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. Salamat, iha, sabi nito, bago tuluyang mawalan ng malay. Nakahinga ng maluwag si Dalisay, ngunit ang kanyang kaluwagan ay hindi nagtagal. Isang itim at eleganteng sasakyan ang humarurot at huminto sa mismong tapat ng emergency entrance. Mabilis na bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang bumaba. Ang kanyang damit ay tuyo at plansado. Ang kanyang sapatos ay makintab. Ang kanyang mukha ay gwapo
ngunit nababalot ng pag-aalala at galit. Dire-diretso itong naglakad papunta sa stretcher. Mommy, pagkatapos ay napatingin ito sa kanya. Mula ulo hanggang paa, kitang-kita ang pandidiri sa mga mata nito habang tinitingnan ang kanyang basang damit at ang putik sa kanyang mga binti. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. Sino ka? At anong ginawa mo sa nanay ko? Napatanga si Dalisay sa lalaki. Ang mga salitang binitiwan nito ay tila mas malamig pa sa buhos ng ulan na kanyang tiniis kanina. Pagod siya, nanginginig pa rin sa ginaw, at ngayon ay pinagbibintangan. Ako po ang... Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit isang nurse ang lumapit. Sir Inigo, aayusin lang po namin si Ma'am Amora. Nagkamalay na po siya at hinahanap po kayo. At siya, sabi ng nurse, sabay turo kay Dalisay. Kumunot ang noo ni Inigo. Bakit siya? Personal na pakiusap po ng pasyente. Gusto niya raw pong manatili ang babaeng tumulong sa kanya. Magalang na sagot ng nurse. Walang nagawa si Inigo. Ang utos ng kanyang ina ay batas. Ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Dalisay ay puno pa rin ng pagdududa. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Matapos masigurong stable na ang kalagayan ni Doña Amora, walang pasabing isinakay si Dalisay sa mamahaling sasakyan ni Inigo. Ang sabi, utos daw ni Doña Amora na sa mansyon muna siya tumuloy habang nagpapagaling ito. Para daw masigurong mababayaran ang kanyang kabutihang loob. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Tahimik lang si Dalisay sa buong biyahe. Nakaupo siya sa malambot na leather seat, ngunit pakiramdam niya ay nakaupo siya sa mga tinik. Bawat kanto na kanilang nilikuan ay naglalayo sa kanya mula sa pamilyar niyang mundo at naglalapit sa kanya sa isang lugar na hindi niya alam kung paano gagalawan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Automatiko itong bumukas at tumambad sa kanya ang isang mansyon na sa pelikula niya lang nakikita. Malawak ang hardin. May fountain sa gitna. Ang bahay mismo ay tila isang palasyo. Pagbaba nila, isang linya ng mga kasambahay na nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Welcome home, Sir Inigo. Bati ng isang matandang babae na tila siyang namamahala sa lahat. Ngunit walang sino man ang bumati kay Dalisay. Tiningnan lang siya, mula sa kanyang gasgas na tsinelas hanggang sa kanyang gusot na damit. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na napadpad sa isang malinis na sahig. Manang Tess, samahan mo siya sa guest room. Ang sabi ni Mommy, dito muna siya. Malamig na utos ni Inigo. Saka siya tinalikuran at pumanhik sa ikalawang palapag. Sumunod si Dalisay kay Manang Tess. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab. Nahihiya siyang tapakan. Ang mga pader ay may mga nakasabit na painting na mukhang mas mahal pa sa bahay at lupa nila. Tahimik ang buong bahay, isang nakakabinging katahimikan. Habang naglalakad sila sa pasilyo, isang lalaking nakasuit ang magalang na lumapit sa kanila. Matikas ito at may ngiti sa labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good evening! Ikaw na siguro ang maswerteng babae na nakakita kay Doña Amora, sabi nito. I am Silvia Rojas, the Chief Financial Officer of the company and a close family friend. Dalisay Cruz po, mahinang sagot niya. Sa pagbanggit niya ng kanyang buong pangalan, may kakaibang kislap na dumaan sa mga mata ni Silvio. Isang segundo lang iyon, halos hindi mahahalata, bago bumalik ang kanyang pekeng ngiti. Cruz, ulit nito. Tila tinatantya ang tunog ng apelyido. Isang karangalan na makilala ka, Dalisay. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Pagdating ng hapunan, pinababa si Dalisay para kumain. Ang lamesa ay napakahaba. Si Doña Amora, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nasa kabisera. Si Inigo ay nasa kanan nito at si Silvio sa kaliwa. Si Dalisay ay pinaupo sa pinakadulo, malayo sa kanilang lahat. Tanging si Doña Amora lang
ang kumakausap sa kanya. "Kumusta ka, iha? Kumain ka ng marami. Huwag kang mahihiya." Ngumiti si Dalisay at tumango. Bilang pagpapakita ng respeto, tumayo siya ng bahagya, kinuha ang kamay ni Doña Amora at dinala iyon sa kanyang noo. Isang simpleng pagmamano, isang ngiti ng pasasalamat, ang gumuhit sa mukha ni Doña Amora. Ngunit sa kabilang panig ng lamesa, narinig ni Dalisay ang isang mahinang pagsinghal mula kay Inigo. Isang tunog ng pag-insulto. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Dalisay sa kanyang silid. Malaki ito, malamig, at malungkot. Humiga siya sa kama na mas malambot pa sa ulap. Ngunit hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na ikinulong sa isang gintong hawla. Dahil sa pagkauhaw, nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Sa kanyang paglabas sa pasilyo, hinarang siya ni Inigo. Nakasandal ito sa pader, tila hinihintay talaga siya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. "Hindi ko alam kung anong plano mo," sabi niya. "Ang bawat salita ay may bigat, pero binabalaan kita. Huwag na huwag mong subukang pagsamantalahan ang kabaitan ng nanay ko. Dahil ako ang makakalaban mo." Ang mga salita ni Inigo ay parang multo na sumunod kay Dalisay hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, gumising siyang may bigat sa dibdib. Para gumaan ang kanyang pakiramdam at para na rin suklian ang kabaitan ni Doña Amora, nagpresenta siyang tumulong sa mga gawaing bahay. "Naku, iha, panauhin ka dito," sabi ni Manang Tess. "Kahit ano lang po, Manang. Ayoko pong nakaupo lang. Sanay po akong may ginagawa." Pilit ni Dalisay. Dahil sa kanyang pagpupumilit, binigyan siya ni Manang Tess ng isang simpleng gawain, ang ayusin at linisin ang lumang bodega sa likod bahay. Ang bodega ay amoy luma. Amoy ng alikabok at mga kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Madilim sa loob. At tanging liwanag lamang mula sa isang maliit na bintana ang tumatanglaw sa mga lumang kasangkapan na natatabunan ng puting kumot. Nagsimula siyang maglinis. Bawat bagay na kanyang punasan ay tila may dalang sariling kwento. May mga lumang plaka, mga libro, mga sirang laruan. Ngunit isang bagay sa pinakasulok ng silid ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang silya. Gawa ito sa matibay na narra. Ngunit ang varnish nito ay kupas na. Mukha itong simple, isang ordinaryong upuan na naiwan na ng panahon. Ngunit habang papalapit siya, may nakita siyang isang detalye sa sandalan nito. Natigilan siya. Napahinto ang kanyang paghinga. Isang maliit na bulaklak ng sampagita, nakaukit sa kahoy, detalyado at pino ang pagkakagawa. Agad bumalik ang lahat. Ang amoy ng kusot, ang tunog ng martilyo at pait, ang magaspang ngunit maalagang kamay ng kanyang ama. Ang bawat gawa ng kamay, Dalisay, ay may pirma ng puso. Naalala niyang sinabi ni Tatay Tomas niya noon, habang tinuturuan siyang humawak ng pait. "Itong sampagita, ito ang pirma ko. Ito ang pirma ng kanyang tatay." Dahan-dahan, marahan niyang hinaplos ang ukit. Ang daliri niya ay sinundan ng bawat talulot ng bulaklak, na para bang sa paghaplos na yon ay mahahawakan niyang muli ang kamay ng kanyang ama. Si Tomas Cruz, ang pinakamagaling na karpintero sa kanilang baryo. Isang araw, kinuha siya para sa isang malaking proyekto dito sa Maynila. At pagkatapos ng ilang buwan, ang tanging bumalik na lang ay ang balitang naaksidente daw ito at hindi na nakita ang katawan. Isang kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang pilit kinakalimutan. "Anong ginagawa mo dyan?" Isang matigas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Mabilis siyang lumingon. Si Manang Tess, nakatayo sa may pinto, ang mukha ay seryoso. "Manang, itong silya po." "Huwag mo nang galawin yan." Mabilis na putol ni Manang Tess sa kanyang sasabihin. Ang tono nito ay hindi na kasing bait
tulad ng dati. May halong kaba. Bawal dyan! Maraming alikabok. Lumabas ka na. Ako na ang magsasara nito. Nagtatakang sumunod si Dalisay. Bakit bawal? At bakit tila natataranta si Manang Tess? Buong araw, hindi naalis sa isip niya ang silyang iyon. Ang pirma ng kanyang ama, narito sa pamamahay ng mga Valenzuela. Gabi na, hindi siya dalawin ng antok. Nagpasya siyang umakyat na sa kanyang silid. Habang paakyat siya sa engrandeng hagdanan, narinig niya ang isang boses mula sa may hardin, sa may sliding glass door na bahagyang nakabukas. Boses ni Silvio Rojas. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay mahina at pabulong, tila may itinatagong sekreto. Dahil sa kuryosidad, huminto siya sa isang lugar na hindi siya makikita. Hindi niya pwedeng malaman. Siguraduhin mong nakatago ang lahat ng papeles, sabi ni Silvio sa kabilang linya. May saglit na katahimikan. Oo, nandito siya. Isa pang saglit na katahimikan. Ang anak ni Tomas. Mag-ingat ka sa mga kilos mo. Hindi natin pwedeng hayaang may makaalam. Sa narinig, nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Hindi ito ang ginaw na dala ng ulan. Ito ay isang lamig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang anak ni Tomas. Ako yon. Ang pagdating niya sa bahay na ito ay hindi na lang tungkol sa pagliligtas kay Doña Amora. Ang lahat ng ito ay konektado sa pagkawala ng kanyang ama. Hindi halos nakatulog si Dalisay ng gabing iyon. Ang mga salitang, ang anak ni Tomas, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na ito isang simpleng pagdududa, isa na itong katotohanan na kailangan niyang harapin. Ang takot ay nandyan pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang bagong damdamin na umuusbong. Determinasyon. Hindi na siya ang Dalisay na nagpapatinag lang sa agos. Para sa alaala ng kanyang ama, kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, mas naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Ngumingiti siya sa mga kasambahay. Tinutulungan si Manang Tess. Ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay bukas na bukas. Nagmamasid. Nakikinig. Ang pinakamalaking pagkakataon niya ay ang mga sandaling kasama niya si Doña Amora. Ang matanda ay unti-unti nang lumalakas. Madalas na silang nag-uusap habang tinutulungan niya itong maglakad-lakad sa hardin. Isang hapon, habang nakaupo sila sa isang bench malapit sa mga halaman, sinimulan ni Dalisay ang kanyang plano. Ang gaganda po ng mga halaman ninyo, Ma'am Amora. Simula niya. Mahilig din po sa paghahalaman ng tatay ko. Talaga, iha? Nakangiting tanong ng matanda. Opo. Karpintero po siya. Pero ang mga kamay niya, magaling din po sa lupa. May pait sa ngiti ni Dalisay. Siya po ang nagturo sa akin kung paano alagaan ang mga bulaklak. Isang mabuting ama, sabi ni Doña Amora. Opo, sobra. Huminga ng malalim si Dalisay bago magpatuloy. Naalala ko po tuloy, mahilig din po siyang gumawa ng mga gamit na kahoy. Dito po ba sa mansyon? Marami po bang karpintero na nagtrabaho noon? Nag-isip ng malalim si Doña Amora. Marami na rin, iha, sa tagal ng panahon. Ngunit may isa akong natatandaan. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, pero napakagaling. Tomas. Oo, Tomas ang pangalan niya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Dalisay. Talaga po? Mabait po ba siya? Oo, napakabait. At matapat, sagot ni Doña Amora. Ang mga mata nito ay tila may inaalalang isang malayong memorya. Sayang at bigla na lang siyang nawala. Hindi na nagtanong pa si Dalisay. Ayaw niyang maging kahina-hinala, pero sapat na ang kanyang narinig. Ang kanyang ama ay nag-iwan ng magandang alaala kay Doña Amora. Isang gabi, hindi makatulog ang matanda. Tila binabangungot ito. Umupo si Dalisay sa tabi ng kama nito at sinimulang himasin ang kamay nito. At pagkatapos,
Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinimulan niyang humimig ng isang lumang kanta. Isang oyayi na madalas kantahin ng kanyang ama noong bata pa siya. Tulog na, bunso kong mahal. Ang buwan at bituin, ika'y babantayan. Ang kanyang boses ay mahina at malambing. Unti-unti, ang mabigat na paghinga ni Doña Amora ay kumalma. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Hindi alam ni Dalisay, sa kabilang panig ng bahagyang bukas na pinto, nakatayo si Inigo. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang sensiridad sa pag-aalaga ni Dalisay. Sa mga sumunod na araw, habang naglilinis sa ibang bahagi ng bahay, nakahanap si Dalisay ng iba pang mga pirma. Isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng aparador ni Doña Amora. Isang bookend sa library. Lahat ay may ukit ng sampagwita. Sinimulan niyang iguhit ang mga ito sa isang maliit na papel. Iniisip kung ang mga ito ba ay may tinuturong isang pattern. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa study room, dala-dala niya ang kanyang maliit na bag. Hindi niya namalayan, nahagip ito ng kanyang siko at nahulog sa sahig. Kumalat ang lahat ng laman nito, ang kanyang pitaka, isang suklay, at ang kapirasong papel kung saan niya iginuhit ang mga simbolo ng sampagita. Sakto namang pumasok si Silvio Rojas, may dalang folder ng mga dokumento. "Oh, hayaan mo akong tulungan ka," sabi nito. Ang ngiti ay kasing perpekto gaya ng dati. Mabilis na pinulot ni Dalisay ang kanyang mga gamit, ngunit naunahan siya ni Silvio. Kinuha nito ang kapirasong papel. Tiningnan niya iyon ng isang segundo lang, ngunit sapat na yon para makita ni Dalisay ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap ng pagkaalarma. "Mahilig ka pala sa sining," sabi ni Silvio. Ibinabalik sa kanya ang papel. Ang tono ay magaan, ngunit ang nangiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. "Ah, opo. Pampaalis lang po ng pagod," palusot ni Dalisay, habang mabilis na isinilid ang papel sa kanyang bag. Alam na niya, at alam na ni Silvio na may alam siya. Hindi na ito isang laro ng pagtatago. Isa na itong karera. Nang gabing iyon, hindi na siya naghintay. Kailangan niyang mahanap ang susunod na piraso ng palaisipan, ang mga ukit, ang silya sa bodega, ang kahon ng alahas sa kwarto, ang bookend sa library. Lahat ay nasa iisang linya. Tila itinuturo nito ang isang direksyon, ang library, hating gabi na. Tiniyak niyang tulog na ang lahat. Walang sapin sa paa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa library. Ang tanging ilaw niya ay ang buwan na sumisilip mula sa bintana. Sinundan niya ang linya na binuo ng mga gamit. Puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Huminto siya sa harap ng isang malaki at lumang aparador ng mga libro. Puno ito ng mga makakapal na aklat na mukhang hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Ginalaw niya ang bookend na may ukit. Pagkatapos ay hinila ang isang partikular na libro ayon sa direksyon na itinuturo nito. Walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Hinawakan niya ang isang dekorasyon sa gilid ng aparador, isa ring sampagwita. Bigla, may narinig siyang isang mahinang click. Sa sahig, sa mismong paanan ng aparador, isang maliit na parte ng floorboard ang bahagyang umangat. Isang sikretong kompartimento. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang inaangat niya ang takip na gawa sa kahoy. Sa ilalim may isang maliit na espasyo. At sa loob nito, isang maliit at makinis na kahon na gawa sa nara. Hawak na niya. Ano man ang nasa loob nito, ito ang simula ng lahat. Ngunit sa kanyang pag-angat sa kahon, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag ng buwan mula sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang malamig na hiya sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Inigo. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Isang halo ng gulat, galit, at pagkadismaya. "Anong ginagawa mo dito sa gitna ng gabi, Dalisay?" tanong niya.
Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Ang mga mata nito ay bumaba sa kahon na hawak ni Dalisay at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha. Ang pagtataka sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig na kasiguraduhan. Magnanakaw ka ba? Ang salitang magnanakaw ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang sundang na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Nabitawan niya ang kahon na gawa sa kahoy. Gumawa ito ng isang malagapak na tunog sa sahig na marmol. Hindi! Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang bulong. Hindi po ako magnanakaw. Ngunit ang mga mata ni Inigo ay hindi nagpapakita ng anumang awa. Para sa kanya, ang ebidensya ay nasa harap na niya. Isang babaeng estranghero sa gitna ng gabi, nagbubukas ng isang sikretong lagayan. Kung hindi ka magnanakaw, anong ginagawa mo dito? Anong laman niyan? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Habang itinuturo ang kahon, hindi makasagot si Dalisay. Paano niya ipapaliwanag? Sasabihin ba niyang iniimbestigahan niya ang isang posibleng krimen sa loob mismo ng pamamahay na ito? Na ang pinaghihinalaan niya ay si Silvio Rojas, ang taong itinuturing ni Inigo na kanang kamay at kaibigan. Sino ang paniniwalaan nito? Siya, ang janitress na kararating lang? O ang taong matagal na nitong pinagkakatiwalaan? Ang kanyang katahimikan ay naging kumpirmasyon para kay Inigo. Kinuha nito ang kahon mula sa sahig. Bukas, aalis ka sa bahay na to, deklara niya. Wala nang tanong-tanong. Tinalikuran siya nito. Dala-dala ang kahon na pinag-iingatan ng kanyang ama. Naiwan si Dalisay na nakaluhod sa sahig, nanginginig. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kinabukasan, ang buong bahay ay balot ng tensyon. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan. Si Manang Tess ay umiiwas sa kanyang tingin. Alam niyang malapit nang matapos ang pananatili niya rito. Habang nag-aayos siya ng agahan para kay Doña Amora, pumasok si Inigo sa kusina, kasunod si Silvio. Ang mukha ni Inigo ay madilim. Manang Tess, nawawala ang diamond brooch ni Mommy, sabi ni Inigo. Yung paborito niya, nakita mo ba? Naku sir, hindi po. Sagot ng matanda, halatang nag-aalala. Kagabi po ay nasa ibabaw lang yon ng kanyang vanity table. Si Silvio ay umaktong nag-iisip. Nakakahiyamang isipin, sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Pero, mayroon bang ibang pumasok sa kwarto ni Doña Amora bukod sa atin? Lahat ng mga mata ay napunta kay Dalisay. Sir Inigo, nakita ko si Dalisay kagabi na lumabas mula sa silidang mo inyong ina. Sabi ng isang batang katulong, ang boses ay nanginginig sa takot. Parang isang bomba na sumabog. Hindi totoo yan, sigaw ni Dalisay. Ang boses ay basag. Tinulungan ko lang siyang makatulog. Sige, sabi ni Inigo. Ang boses ay walang emosyon. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot. Hahalugugin namin ang kwarto mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dalisay. Mabilis siyang umakyat, kasunod si Silvio na may ngiti ng tagumpay na nakatago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Sumunod si Dalisay, ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang kanyang maliit na kwarto ay biglang naging isang kulungan. Walang pakundangang binuksan ni Inigo ang kanyang aparador. Inilabas ang iilan niyang damit. Binuksan ang kanyang bag. Walang nakita. Nakahinga sana siya ng maluwag, ngunit lumapit si Inigo sa kama. Hinawakan nito ang dulo ng kanyang unan. At sa isang mabilis na pag-angat, tumambad sa kanilang lahat ang isang kumikinang na bagay. Ang diamond brooch. Nagniningning ito sa ilalim ng ilaw. Isang magandang bagay na naging simbolo ng kanyang katapusan. Napatakip si Dalisay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hindi ko alam. Hindi ako.
Habang nagkakagulo, dumating si Doña Amora. Tinutulak ang kanyang sariling wheelchair. Nakita niya ang eksena. Ang brooch sa kamay ni Inigo. Ang umiiyak na si Dalisay. Anong nangyayari dito? Mahinahon ngunit may awtoridad na tanong ng matanda. Mommy, this woman is a thief. Matigas na sabi ni Inigo. Ninanakaw niya ang alahas mo. Tumingin si Doña Amora kay Dalisay. Nakita niya ang takot, ang sakit, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Dalisay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng paninindigan. Hindi siya magnanakaw, sabi ni Doña Amora, ang boses ay matatag. Naniniwala ako sa kanya. Ngunit si Inigo ay nabulag na ng galit at ng ebidensyang nasa kanyang harapan. Umiling siya. Mommy, tama na. Nagkamali ka sa pagtitiwala sa kanya. Tumingin siya sa security guard na nakatayo sa may pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Dalisay. Itaboy niyo ang babaeng yan palabas ng pamamahay na ito. Ngayon din. 2 security guard ang marahang humawak sa magkabilang braso ni Dalisay. Hindi sila marahas, ngunit ang kanilang hawak ay matatag. Isang hawak na nagsasabing wala siyang pagpipilian. Nagsimula silang maglakad. Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ay isang dagok sa kanyang dignidad. Dinaanan niya ang mga kasambahay na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Dinaanan niya ang sala kung saan nakasabit ang mga mamahaling painting. Dinaanan niya ang pintuan kung saan siya unang pumasok na may pag-asa. Ngayon, itinataboy siya na parang isang hayop. Ang hiya, ang kahihiyan, ay tila isang kumot na bumabalot sa kanya. Mas mabigat pa sa anuman. Malapit na sila sa malaking pinto. Ilang hakbang na lang at siya ay nasa labas na, babalik sa ulan, sa putik, sa mundong walang kasiguraduhan. Hindi! Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang boses na puno ng kapangyarihan at hindi matitinag na awtoridad. Natigilan ang lahat. Ang mga guard ay napabitiw kay Dalisay. Dahan-dahan na nandahan silang lumingon. Nakatayo sa may paanan ng hagdanan si Doña Amora Valenzuela. Wala na siya sa kanyang wheelchair. Nakatayo siya gamit ang sarili niyang mga paa. Nakahawak sa barandilya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Sa pamamahay ko, tatan, sabi niya, idiniin ang bawat salita. Ako ang masusunod. Mami, nagsimulang magpaliwanag si Inigo. Lumalapit. The evidence is clear. Huwag niyo na pong protektahan ang babaeng yan. Ebidensya? Tanong ni Doña Amora, tinaasan ito ng kilay. Ang isang alahas na basta na lang sumulpot sa ilalim ng unan? Yan ba ang ebidensya mo, Inigo? Masyadong simple, masyadong halata. Lumapit si Doña Amora kay Dalisay at hinawakan ang kamay nito. Humarap siya sa kanyang anak. Bago mo husgahan ang taong nagligtas ng buhay ko, siguraduhin mo munang malinis ang mga ebidensya mo. Tiningnan niyo ba ang CCTV? Natigilan si Inigo. Napatingin siya kay Silvio. Si Silvio Rojas ay mabilis nang ngumiti. Tita Amora, that's a brilliant idea. Ang problema po, nasira ang camera sa hallway na yon kagabi pa. I was about to call for maintenance this morning. What an unfortunate coincidence. Isang kapuspalad na pagkakataon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Inigo ang isang lamat sa perpektong imahe ni Silvio. Masyadong maginhawa ang paliwanag, masyadong sakto sa oras, isang maliit na binhi ng pagdududa ang biglang itinanim sa kanyang isipan. Hindi na nagsalita pa si Doña Amora. Ang kanyang mga kilos ay mas malakas pa sa anumang salita. Manang Tess, tawag niya. Ihanda mo ang guest room sa tabi ng aking silid. Dalisay will stay there from now on, bilang personal kong panauhin at tagapag-alaga. Walang sino man ang may karapatang galawin siya. Walang sino man. Ang utos ay malinaw. Isang deklarasyon ng digmaan sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Walang nagawa si Inigo.
Si Silvio ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay sumunod kay Dalisay. Isang tingin na nangangako ng panganib. Inihatid ni Manang Tess si Dalisay sa bago nitong silid. Mas malaki ito at mas komportable. Ngunit ang pinakamahalaga, katabi ito ng kwarto ng Donya. Isang santuaryo. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ni Dalisay si Doña Amora na mag-ayos, napansin ng matanda ang kahon na gawa sa kahoy na nasa ibabaw ng mesa. Ang kahon na kinuha ni Inigo sa library at iniwan sa kwarto. Ano yan, iha? Hindi ko po alam. Nakita ko lang po sa library, sagot ni Dalisay. Sa loob ng kahon ay ang lumang susi at ang litrato ng kanyang ama kasama ang isang estranghero. Maaari ko bang makita? Tanong ni Doña Amora. Kinuha niya ang susi. Tila pamilyar ito sa kanya. Tumingin siya sa isang malaki at lumang baul sa paanan ng kanyang kama. Ito yata ang susi para sa baul ng yumaong asawa ko. Matagal na itong hindi nabubuksan. Puno ng pag-asa, kinuha ni Dalisay ang susi at maingat na ipinasok sa susian ng baul. Umikot ito ng perpekto. Dahan-dahan niyang itinaas ang mabigat na takip. Ang amoy ng lumang damit at naphthalene balls ang sumalubong sa kanila. Sa ibabaw ng mga nakatuping lumang suit, may isang bagay na nakabalot sa katad. Isang notebook. Ang itsura nito ay luma. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ngunit alam ni Dalisay, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito na iyon. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Mabilis niyang kinuha ito, isinara ang baul, at habang akmang itatago niya ang notebook sa ilalim ng kanyang damit, bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa labas ng pinto. Papalapit. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto. Kumatok ito ng 3 beses, mahina at magalang. Dalisay, iha? Gising ka pa ba? Boses ni Manang Tess. Mabilis na itinago ni Dalisay ang notebook sa ilalim ng kumot. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Bukas po, Manang. Pumasok ang matanda. May dalang isang baso ng maligamgam na gatas. Para kay Doña Amora. Pero naisip ko baka kailangan mo rin. Masyadong maraming nangyari ngayong araw. May kakaibang lungkot sa mga mata ni Manang Tess. Isang tingin ng pagsisisi. Ngunit wala itong sinabi. Inilapag lang nito ang gatas sa mesa at tahimik na umalis. Isinara ni Dalisay ang pinto at nilock ito. Tumingin siya sa notebook na nasa ibabaw ng kama. Ito na. Ang sagot. Naupo siya sa sahig, sa tabi ng nag-iisang lamp na nakabukas. Ang buong mansyon ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas at ang kaluskos ng bawat pahinang kanyang binubuklat. Ang sulat kamay ng kanyang ama, magaspang, ngunit malinis at madaling basahin. Hindi ito basta listahan, ito ay isang testamento. Sa mga unang pahina, nakadetalye ang mga materyales para sa isang malaking proyekto ng kumpanya noon, isang resort sa Palawan. Nakasulat ang mga presyo, ngunit sa tabi ng bawat isa, may isa pang numero na isinulat ng kanyang ama. Mas maliit. Ang totoong presyo. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Habang lumilipat ang mga pahina, lumalabas ang isang pattern. Mga resibong may dobleng presyo. Mga materyales na hindi naman dumating pero bayad na. At isang paulit-ulit na entry. Gastos para sa paglalakbay sa gubat. Isang code. Isang paraan para maglabas ng pera na walang bakas. At sa dulo ng bawat transaksyon, may isang pirma. SR. Silvio Rojas. Nakasulat din ang mga personal na tala ng kanyang ama. Ang kanyang pagtataka. Ang kanyang pag-aalala. Hindi tama ito. Ang tiwalang ibinigay sa akin ay hindi ko pwedeng sirain. At pagkatapos, ang takot. Nagsisimula na siyang maghinala. Kailangan kong itago ito para sa kaligtasan ni Dalisay. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa. Tila isinulat ng nagmamadali. Kakausapin ko siya bukas. Sana ay maunawaan niya. Diyos ko, gabayan niyo po ako.
Pagkatapos nyon, blanko na ang mga pahina. Kinilabutan si Dalisay. Ito pala ang nangyari. Natuklasan ng kanyang ama ang pagnanakaw. Sinubukan niyang itama ang mali. At iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Binaliktad niya ang huling pahinang may sulat. Sa likod nito, may isang maikling talata na para sa kanya. Dalisay, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Huwag mong hahayaan na kainin ka ng galit. Ang pera ay papel lang. Ang pinakamahalaga ay ang dangal. Manatili kang tapat. Mahal na mahal ka ni tatay. Ang mga luha ni Dalisay ay tumulo na. Bumabagsak sa mga salitang isinulat ng kamay na matagal na niyang hinahanap-hanap. Hindi niya namalayan ng oras. Nang magsimulang sumikat ang araw, isinara niya ang notebook. Ang pagod at puyat ay wala na. Ang natira ay isang malinaw at malamig na determinasyon. Sa buong araw na yon, may nagbago kay Dalisay. Ang kanyang mga kilos ay pareho pa rin. Nag-alaga pa rin siya kay Doña Amora, ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang tahimik na bigat, isang kapayapaan na nakukuha lang kapag alam mo na ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Napansin ito ni Silvio Rojas. Nagkasalubong sila sa pasilyo. Nginitian siya ni Silvio, ang karaniwang pekeng ngiti. Ngunit imbes na yumuko, tiningnan siya ni Dalisay ng diretso sa mata. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ito. Sa isang iglap, nawala ang nangiti ni Silvio. Nakita niya. Alam niyang alam na ni Dalisay. Nang hapong iyon, habang nagdidilig si Dalisay ng mga halaman sa hardin, lumapit si Silvio. Wala nang ibang tao sa paligid. Hindi na siya nakangiti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ibigay mo sa akin ang notebook, Dalisay, sabi niya. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Hindi kumibo si Dalisay. Humigpit lang ang hawak niya sa pandilig. Humakbang papalapit si Silvio. Ang boses ay mas bumaba pa. Ayokong masaktan ka. Isa ka lang simpleng babae. Huwag mo nang pasukin ang isang mundo na hindi mo naiintindihan. Nananatiling tahimik si Dalisay. Isang buntong hininga. Nang pagkainis ang pinakawalan ni Silvio, ang kanyang pasensya ay ubos na. Kung hindi, sabi niya, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Baka kung anong mangyari sa'yo. Huminto siya saglit, tinitigan si Dalisay ng may pagbabanta. Katulad ng nangyari sa tatay mo, ang mga salita ni Silvio ay humalo sa hangin, ngunit nanatili itong parang lason sa isipan ni Dalisay. Pumasok siya sa loob ng mansyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pandilig na hawak niya ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Ang bigat ay unti-unting dumudurog sa kanya. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Kailangan niya si Doña Amora. Nakita niya ang matanda sa hardin, nakaupo sa paborito nitong upuan, nagbabasa ng libro. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Ma'am Amora? Itinaas ng matanda ang kanyang tingin. Agad niyang nakita ang sindak sa mga mata ni Dalisay. Isinara niya ang kanyang libro at marahang tinapik ang upuang katabi niya. Maupo ka, iha. Anong bumabagabag sa'yo? Umupo si Dalisay. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Isang tahimik na pag-iyak na dala ng pinaghalong takot, lungkot, at pakiramdam na nag-iisa sa isang malaking laban. Hindi nagtanong si Doña Amora. Hinayaan lang niya itong umiyak. Hinaplos niya ang likod nito, isang haplos na puno ng pag-unawa at pag-aaruga ng isang ina. Nang bahagyang kumalma si Dalisay, nagsalita ang matanda. Ang takot, Dalisay, ay anino lang. Malaki at nakakatakot tingnan, pero nawawala yan kapag humarap ka sa liwanag. Paano po kung ang anino ay may kakayahang manakit? Halos pabulong na tanong ni Dalisay. Lahat ng anino ay may pinanggagalingan.
Matalinhagang sagot ni Doña Amora. At kung hahanapin mo ang liwanag, makikita mo rin kung sino ang nakatayo at gumagawa ng aninong yon. Hindi nila alam. Sa bintana ng library sa ikalawang palapag, nakatayo si Inigo. Kanina pa siya doon, gulong-gulo ang isip. Sinusubukan niyang unawain ang mga nangyayari. Ang pagkakasira ng CCTV, ang pagtatanggol ng kanyang ina. At ngayon, ito. Nakikita niya ang dalisay na takot sa mukha ni Dalisay. Hindi ito ang pagkukunwari ng isang magnanakaw. Ito ang takot ng isang taong nasa tunay na panganib. Nakikita niya ang walang pasubaling tiwala at pagmamahal ng kanyang ina para sa dalaga. At habang tinitingnan niya ang dalawa, unti-unting gumuho ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Silvio sa kanyang isipan. Hinawakan ni Doña Amora ang kamay ni Dalisay at itinuro ang isang halaman na may malalagong puting bulaklak. Alam mo ba, Iha, yang puno ng sampagwita na yan? Sabi ng matanda. Itinanim yan ng isang karpintero dito noon, si Tomas. Sabi niya, para daw laging may bango ng katapatan sa pamamahay na ito. Isang mainit na luha ang muling dumaloy sa pisngi ni Dalisay. Ngumiti siya sa gitna ng pag-iyak. Ang kanyang ama, kahit sa kanyang pagkawala, nag-iwan pa rin siya ng isang bagay na maganda at mabango. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Dalisay sa kanyang silid at tinititigan ang notebook ng kanyang ama, may kumatok. Si Manang Tess, may dala itong isang tasa ng mainit na salabat o ginger tea. Para uminit ang pakiramdam mo, sabi ng matanda. Iniabot ang tasa. Ngunit sa kanyang pag-abot, sinadya niyang iwan ang isang maliit at nakatuping papel sa ilalim ng platito. Tiningnan niya si Dalisay nang may kahulugan bago mabilis na umalis. Binuksan ni Dalisay ang papel. Iilan lang ang salita. Isinulat ng nanginginig. Mag-iingat ka sa kanya. Doble. Mas lalong nanlamig ang kanyang pakiramdam. Kahit ang mga taong nakapaligid kay Silvio ay natatakot gaano kalalim ang kasamaan ng taong ito. Habang hawak niya ang papel, may kumatok muli sa pinto. This time, mas matatag ang katok. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Si Inigo. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Wala na ang dating pagmamataas sa kanyang mga mata. Wala na ang pang-insulto. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking puno ng pagkalito, pagsisisi at isang matinding pangangailangan na malaman ang totoo. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay seryoso at hindi na malamig. Tumingin ito sa notebook na nasa ibabaw ng kama, pagkatapos ay bumalik sa mga mata ni Dalisay. Tungkol kay Tito Silvio at sa tatay mo. Huminga siya ng malalim. Tulungan mo akong maintindihan ang lahat. Hindi gumalaw si Dalisay. Tinitigan niya si Inigo. Sinusubukan basahin kung ang alok nito ay totoo o isa na namang bitag. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Sensiridad. Isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tumango siya, isang beses lang. Isinara niya ang pinto. Si Inigo ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, tila hindi alam kung saan ilulugar ang sarili. Kinuha ni Dalisay ang notebook mula sa kama. Walang salita, iniabot niya ito sa kanya. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Inigo. Naupo siya sa nag-iisang upuan sa silid, habang si Dalisay naman ay umupo sa gilid ng kama. Pinapanood ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Binuklat ni Inigo ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang bawat salita. Tinitingnan ang bawat numero. Sa simula, ang kanyang mukha ay nagpapakita lang ng pagkalito. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging pagkaalarma. At ang pagkaalarma ay naging isang malamig at nakakakilabot na pagkaunawa. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama na binanggit sa mga tala. Mga papuri sa galing ni Tomas.
mga salita ng tiwala, at pagkatapos ay ang mga numero, ang mga pekeng resibo, ang mga paglalakbay sa gubat. Ang pirma ni Silvio Rojas, ang kanyang mga kamay, ay nagsimulang manginig. Ang mukha niya ay namutla. Nang marating niya ang huling pahina, ang mensahe para kay Dalisay, isang mabigat na tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isinara niya ang notebook. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "It all makes sense now," bulong niya. Ang pagkawala ng pera, ang unfortunate coincidences, ang pagpipilit niyang ipaalis ka dito. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa naipapakita sa kanya dati. Isang malalim at masakit na pagsisisi. "Tinawag kitang magnanakaw," sabi niya. Ang boses ay basag. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya. Ang bawat mapanghusgang titingin. Dahan-dahan, tumayo si Inigo. Yumuko siya sa harapan ni Dalisay, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho, naiwan ang isang lalaking nahihiyahi sa kanyang mga ginawa. "Patawarin mo ako, Dalisay," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. "Sa lahat ng ginawa ko," hindi sumagot si Dalisay. Tinitigan lang niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Isang tahimik na tango lang ang kanyang ibinigay. Isang tango na nagsasabing sapat na ang pag-amin para magsimula. Biglang may kumatok sa pinto. Isang mahinang katok. Nagkatinginan sila ni Inigo. Binuksan ni Dalisay ang pinto. Si Manang Tess, ang matanda ay nanginginig. Ang mukha ay basang-basa sa luha. "Sir Inigo, Dalisay, nagsimula ito. Hindi na kaya ng konsensya ko." Pumasok ito sa loob at isinara ang pinto. Wala pong kasalanan si Dalisay. Ako. Ako po ang naglagay ng brooch sa ilalim ng unan niya. "Ano?" Gulat na tanong ni Inigo. "Inutusan po ako ni Sir Silvio." Humahagulgol na, sabi ng matanda. Sabi niya, tatanggalin niya sa trabaho ang anak kong nasa probinsya kung hindi ako susunod. Natakot po ako. Patawarin niyo po ako. Ngunit hindi lang pag-amin ang dala ni Manang Tess. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na silver na USB flash drive. "Sa loob ng maraming taon, sir, nakikita ko na ang mga mali niyang ginagawa." Sabi niya, iniabot ang USB kay Inigo. "Sa tuwing mag-uutos siya sa aking mag-print ng mga email o dokumento na kahina-hinala, palihim ko pong kinokopya. Nandyan po lahat. Ang mga ebidensya." Kinuha ni Inigo ang USB na para bang isa itong banal na bagay. Ito na, ang sandata na kailangan nila. Agad nilang isinaksak ang USB sa laptop ni Inigo. Ngunit nang buksan nila ito, nakita nilang may isang folder na naka-password, naka-encrypt. "Masyado siyang matalino?" sabi ni Inigo. "Kailangan natin ng tulong." Walang pag-aalinlangan, dinala nilang dalawa ang notebook at ang USB sa silid ni Doña Amora. Gising pa ang matanda. Ipinakita nila ang lahat. Si Doña Amora ay nakinig ng walang kibo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na galit. Matapos nilang magsalita, tumangulang ito. Kinuha niya ang telepono sa tabi ng kanyang kama. Nag-dial siya ng isang numero. "Hello, Mika," sabi niya sa kabilang linya. "Amora Valenzuela here." May saglit na katahimikan. "I need your help. I need the best forensic accountant in the country. The one that can't be bought." Tumingin siya kina Inigo at Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "May kailangan akong pakiusap sa'yo. Isang bagay na napakahalaga." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang babae ang tahimik na pumasok sa mansyon. Siya si Mika Reyes, bata tingnan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at ang bawat kilos niya ay may bigat ng kumpiyansa.
Dala niya ang isang itim na briefcase na naglalaman ng kanyang sandata, isang high-tech na laptop. Nagtipon sila sa library, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat para kay Dalisay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Doña Amora, ang matriarka na nagbibigay ng lakas, si Inigo, ang mandirigmang handa ng bumawi, at si Mika, ang utak na maglalatag ng estratehiya. The notebook gives us the motive and the method. The USB gives us the digital paper trail. Sabi ni Mika habang binubuksan ang kanyang laptop. This folder is protected by multiple layers of encryption. He's good. May isang bahagyang nangiti sa labi ni Mika. But I'm better. Ang mga daliri ni Mika ay tila sumasayaw sa keyboard. Mga linya ng code ang lumitaw sa screen. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Tanging ang tunog lang ng pag-type ang maririnig. Si Dalisay, Inigo at Doña Amora ay nakatingin lang. Bawat isa ay may hawak na sariling dasal. Matapos ang halos 1 oras, huminto si Mika. Got it. Isang click. At bumukas ang folder. Tumambad sa kanila ang isang masalimuot na web ng kasinungalingan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang malawakang money laundering scheme. Mga shell corporation na nakapangalan sa mga taong hindi nag-e-exist. Mga ghost employee na tumatanggap ng sahod. Milyon-milyong piso na inililipat sa mga offshore accounts. Ang proyektong Green Paradise sa Palawan. Sabi ni Inigo, itinuturo ang isang file. Ito ang pinakamalaking proyekto niya. Ang legacy niya raw. Ito rin ang pinakamalaki niyang labahan ng pera, dagdag ni Mika. At ilo-launch niya ito sa isang grand press conference sa Biyernes. Nagkatinginan silang lahat. Alam na nila. Doon natin siya pababagsakin, sabi ni Doña Amora. Ang boses ay matatag. Sa harap ng lahat, sa mismong entablado na itinayo niya mula sa kanyang kasinungalingan. Ang plano ay nabuo. Si Mika ang bahala sa technical side. Gagawa siya ng isang program na papasok sa presentation system ng event. Sa tamang pagkakataon, papalitan niya ang slides ni Silvio ng mga ebidensyang hawak nila. Si Inigo naman ang bahala sa logistics at security, titiyakin na walang makakapigil sa kanilang gagawin. Habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento, may isang maliit na detalye na hindi maintindihan ni Mika. Ano itong paulit-ulit na gastos para sa merienda? Masyadong malaki ang halaga para sa pagkain. Si Dalisay, na kanina patahimik, ang sumagot. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Hindi po yan pagkain. Napatingin silang lahat sa kanya. Sa mundo po namin, sa mga construction site, pagpapatuloy ni Dalisay, ang merienda po. Yan po ang tawag sa pampadulas, ang perang ibinibigay sa mga foreman para manahimik sila tungkol sa mga materyales na substandard para pumikit sila kahit alam nilang delikado ang ginagawa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang isang simpleng salita ay nagbigay ng mukha sa krimen ni Silvio. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng kaligtasan ng mga taong tulad ng kanyang ama. He's moving, biglang sabi ni Mika. Ang mga mata ay nakatutok sa screen. He's liquidating some of his local assets. Mabilis. Inililipat niya ang pera sa isang account sa Cayman Islands. Naaamoy na niya. Sabi ni Inigo, alam niyang may papalapit. Naging isang karera laban sa oras ang lahat. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at walang palya. 2 araw silang naghanda. Bawat detalye ay pinlano. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos nahihipo. Isang gabi bago ang press conference, si Dalisay ay nasa kanyang silid. Tinitingnan niya ang lumang litrato ng kanyang ama. Para sa'yo ito, Tay. Bulong niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay binubuo lang ng 6 na salita. Lahat ay naka-all caps. Tila isang sigaw mula sa kadiliman. Umalis ka na habang may oras pa. Ang mga salita sa text message
ay tila lumulutang sa hangin sa harap ni Dalisay. Umalis ka na habang may oras pa. Isang babala, isang banta. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malakas na kabog ng kanyang puso. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo, magtago, at bumalik sa simple niyang buhay sa Palawan, kung saan ang pinakamalaking problema lang niya ay ang tagas sa kanilang bubong. Ngunit nang tiningnan niyang muli ang litrato ng kanyang ama, ang ngiti nito na puno ng pagmamahal, isang kakaibang kapayapaan ang pumalit sa takot. Hindi na siya ang Dalisay na tumatakbo. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Kinabukasan, ang araw ng press conference, ang buong mansyon ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Nagtipon sila sa library para sa isang huling pag-uusap, ang kanilang war room. The Trojan horse is in the system. Kalmadong sabi ni Mika, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Once Silvio starts his presentation, I will have full control. Hihintayin ko lang ang signal mo, Inigo. My men will be in place, sagot ni Inigo. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang general bago ang isang laban. Disguised as event staff, walang sino man ang makakalapit sa control booth. I'll give you the signal, right? After he announces the project's lead investors, si Doña Amora naman ay may kausap sa telepono. Ang boses ay mahinahon, ngunit hindi matitinag. I'm not asking for you to believe me, Alberto. I'm telling you to watch. Watch very carefully. Ibinaba niya ang telepono. I've spoken to 3 of the most respected members of the board. Hindi sila makikialam, pero ang mga mata nila ay nasa atin. Lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar. Lahat sila ay may gagawin. Maliban kay Dalisay. Ang kanyang parte sa laban na ito ay tapos na. Ang tanging magagawa na lang niya ay magtiwala. Bumalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Hindi na po ako natatakot, Tay, bulong niya sa hangin. Kasi kasama ko po kayo. Gabi na. Ilang oras na lang bago ang event. Hindi mapakali si Dalisay. Naglakad-lakad siya sa tahimik na pasilyo hanggang sa napadpad siya sa isang balkonahe na may tanawin ng natutulog na syudad. Hindi ka dapat nag-iisa. Lumingon siya. Si Inigo may dalang 2 tasa. Iniabot nito ang isa sa kanya, mainit na tubig. Salamat, sabi niya. Tinatanggap ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Tahimik silang tumayo roon, magkatabi. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Puno na ito ng pag-unawa. Masyado siyang tahimik. Biglang sabi ni Inigo, si Silvio, walang tawag, walang banta. It's the calm that worries me. He's a snake. A snake is quietest before it strikes. Ang sinabi ni Inigo ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng kaba sa puso ni Dalisay. Mayroon pa bang hindi sila nakikita? Mayroon bang nakahandang patibong si Silvio? Makalipas ang ilang oras, sa malawak at wala pang taong conference hall ng isang 5-star hotel, isang malaking screen ang nagpapakita ng logo ng Valenzuela Corporation. Ang entablado ay handa na para sa tagumpay ni Silvio Rojas. Sa isang maliit at madilim na control booth sa likod, isang babae ang mabilis na kumikilos. Inilabas ni Mika Reyes ang isang maliit na silver USB mula sa kanyang bulsa, ang USB na naglalaman ng katotohanan. Isinaksak niya ito sa isang port sa ilalim ng main console. Isang mahinang click ang tanging maririnig. Isang tunog na napakaliit, ngunit may bigat ng isang hatol. Ang plano ay sinimulan na. Wala nang atrasan. Ang conference hall ay puno ng mga tao. Mga mamamahayag na may dalang kamera, mga maimpluwensyang negosyante, at ang buong board of directors ng Valenzuela Corporation. Ang lahat ay narito upang saksihan ang kinabukasan ng kumpanya, ang proyektong Green Paradise.
Sa isang sulok, nakaupo si Dalisay sa tabi ni Doña Amora. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pagtibok na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa likod nila, nakatayo si Inigo. Ang kanyang mga mata ay alerto. Nagmamasid sa buong paligid. Biglang dumilim ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. At mula sa gilid, lumabas si Silvio Rojas. Ang kanyang dating ay hindi maikakaila. Nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang ngiti ay perpekto. Naglakad siya papunta sa podium na may kumpiyansa ng isang hari. Pinalakpakan siya ng lahat. "Good evening, ladies and gentlemen," bati niya. Ang boses ay matatag at puno ng karisma. "Tonight, we are not just launching a project. We are launching a promise of a sustainable future, of transparency, and of corporate integrity." Sa control booth, nagsuot si Mika ng headset. "He's good," bulong niya sa sarili. "Ang galing niyang magsinungaling." Nagsimula ang presentation ni Silvio. Sa malaking screen sa likod niya, lumabas ang mga magagandang larawan ng resort, mga chart ng inaasahang kita, at mga salitang tulad ng honesty, trust, at progress. "And now, allow me to present to you our lead investors," sabi ni Silvio. Ang mga taong nagtiwala sa aming pananaw. Sa likod ng audience, itinaas ni Inigo ang kanyang kamay. Ang signal. Sa control booth, pinindot ni Mika ang isang button. Showtime! Sa entablado, nagulat si Silvio nang biglang nag-iba ang slides sa likod niya. Hindi na ito logo ng mga investor. Ang lumitaw ay isang larawan ng sulat kamay mula sa isang lumang notebook. Natigilan si Silvio. Napatigil siya sa pagsasalita. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niyang i-click ang remote, pero wala nang nangyayari. Nawalan na siya ng kontrol. Biglang nag-iba ulit ang slide. Isang resibo. May 2 presyo at sa ibaba, ang pirma niya, SR. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari? Nag-flash ulit ang screen. Isang spreadsheet, mga pangalan ng mga shell corporation, mga numero ng offshore accounts. Ang mukha ni Silvio ay nagsimulang mamutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "There seems to be a technical glitch," sabi niya. Sinusubukang tumawa. Ngunit ang tunog na lumabas ay pilit at garalgal. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, isang boses ang narinig. "Hindi yan technical glitch, Mr. Rojas." Lumingon ang lahat. Si Mika Reyes, may hawak na mikropono. Sa likod niya, si Inigo Valenzuela. Ang tawag dyan, pagpapatuloy ni Mika, habang umaakyat sa entablado, ay ebidensya. Isa-isang ipinaliwanag ni Mika ang bawat slide, ang notebook ni Tomas Cruz, ang mga email, ang money trail. Bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ni Silvio. Si Silvio ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang nakikita na lang ng lahat ay ang mukha ng isang magnanakaw. Ang Green Paradise Project, pagtatapos ni Inigo, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, ay hindi isang pangako. Isa itong kasinungalingan, itinayo sa pagnanakaw at sa dugo ng mga inosenteng taong tulad ni Ginoo. Tomas Cruz, isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, ang kaguluhan. Nagunahan ang mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dalisay ay hindi nakatingin kay Silvio. Hindi rin siya nakatingin sa screen. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kisame ng malawak na hall. Para siyang may kausap na hindi nakikita ng iba. Isang ngiti, isang maliit at malungkot na ngiti ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Para sa iyo ito, Tay. Ang hustisya ay dumating. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o paghihiganti. Dumating ito sa katahimikan ng katotohanan." Habang ina-escort ng security palayo
Ang mga nagkakagulong reporter, ang mga mata ni Silvio ay hinanap si Dalisay sa gitna ng karamihan. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Silvio ay hindi na nagpapakita ng pagbabanta. Ang nakikita na lang doon ay isang malalim at walang katapusang pagkamuhi. Pagkatapos, hinila na siya palayo ng mga gwardya. Ang hari ay bumagsak na. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malaking ipo-ipo. Ang iskandalo sa Valenzuela Corporation ay nasa lahat ng balita. Si Silvio Rojas ay nahaharap sa maraming kaso. Ang kumpanya, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Inigo at sa gabay ni Doña Amora, ay nagsimula sa isang mahirap ngunit kinakailangang proseso ng paglilinis. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dalisay ay nanatili sa anino, malayo sa ingay ng media. Ang kanyang pangalan ay maingat na inilihim sa publiko para sa kanyang kaligtasan at kapayapaan. Isang araw, ipinatawag siya para sa isang formal na pagpupulong. Naroon si Inigo, si Doña Amora at ang mga abogado ng kumpanya. Sa harap niya, inilatag ang isang kasunduan. "This is a settlement, Dalisay," paliwanag ni Inigo, "bilang danyos para sa nangyari sa iyong ama at bilang kabayaran sa lahat ng panganib na iyong hinarap. It's a substantial amount. Sapat na para mabago ang buhay mo at ng iyong pamilya." Tinitigan ni Dalisay ang dokumento. Ang mga numero ay may napakaraming zero. Sapat na para makabili siya ng bagong bahay, magtayo ng negosyo, at hindi na magtrabaho pa habang buhay. Ito ang pangarap ng sinumang nasa kanyang kalagayan. Pero hindi niya ito kinuha. "Hindi ko po ito matatanggap," mahinahon niyang sabi. Nagulat ang lahat. "Pero bakit?" tanong ni Inigo. "You deserve this. Your father deserves this." "Ang hustisya po para sa tatay ko, hindi nababayaran ng pera," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Nakuha ko na po yon noong lumabas ang katotohanan." May isa siyang hiling, hindi para sa sarili niya. Sa isang press conference na inorganisa ng kumpanya para i-anunsyo ang mga bagong reforma, si Dalisay, sa unang pagkakataon, ay humarap sa publiko. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang simbolo ng pagbabago. "Hindi po ako humihingi ng pera," sabi niya sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Ang hiling ko po ay simple lang. Sana, gamitin natin ang pagkakataong ito para gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan." Inanunsyo niya ang kanyang panukala. Ang pagtatatag ng Tomas Cruz Foundation for Workers' Welfare. Isang pondo na kukunin mula sa mga nakumpiskang yaman ni Silvio na ilalaan para tulungan ang mga ordinaryong manggagawa na naaksidente o naabuso sa kanilang trabaho. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang tunay na hustisya ay pagtatayo ng isang mas mabuting sistema para walang sino man ang kailangang danasin ang dinanas ng kanyang ama. Ang kanyang simpleng panukala ay umani ng papuri mula sa publiko. Ito ang naging simula ng tunay na pagbabago sa Valenzuela Corporation. Sa gitna ng tagumpay na yon, isang hapon, nag-uusap sina Inigo at Dalisay sa hardin, sa tabi ng puno ng sampagitan na itinanim ng kanyang ama. "You've changed everything, Dalisay," sabi ni Inigo, nakatingin sa kanya ng may paghanga. "Hindi po ako," sagot niya. "Ang katotohanan po ang nagpabago sa lahat." "Bilib ako sa'yo," pag-amin ni Inigo. Sa harap ng lahat ng kamera at media, sa gitna ng lahat ng papuri, pinili niyang magsalita para pasalamatan si Dalisay. Hindi lang sa pagligtas sa kanyang ina, kundi sa pagligtas din sa kanya mula sa pagkabulag. Isang linggo pagkatapos noon, habang nag-iimpake si Dalisay ng kanyang mga gamit, nilapitan siya ni Inigo. "So ito na talaga," sabi nito. May halong lungkot sa boses. "Panahon na po para umuwi," nakangiting sabi ni Dalisay. "Namimiss ko na ang Palawan." "Ano ang plano mo pagbalik mo doon?" "Mabuhay po ng simple, mag-aalaga ng halaman,
Siguro, magbubukas ng maliit na karinderya. Mag-isa ka lang ba? Tanong ni Inigo. Ang tanong ay simple, pero ang bigat nito ay ramdam na ramdam ni Dalisay. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiting hindi agad nagbigay ng sagot. Isang ngiting nag-iwan ng isang tanong na nakabitin sa hangin. Naghihintay ng tamang panahon para sagutin. Ang hangin sa Palawan ay may dalang amoy ng dagat at ng basang lupa. Ito ang amoy ng tahanan. Nakatayo si Dalisay sa mismong gilid ng gubat kung saan niya unang natagpuan si Doña Amora. Ang lahat ay tahimik, tanging ang hunilang ng mga ibon at ang marahang alon mula sa di kalayuang dalampasigan ang maririnig. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang patag at makinis na bato mula sa ilog. Maingat niyang inilapag ang bato sa paanan ng isang malaking puno, sa tabi ng ilang ligaw na bulaklak. Sa ibabaw ng bato, may isang simpleng ukit na siya mismo ang gumawa. Isang bulaklak ng sampagwita. Hindi ito isang puntod. Ito ay isang alaala. Isang pagpaparangal sa isang buhay na ginugol sa pagiging tapat. Hindi na po masakit, Tay. Bulong niya sa hangin. Payapa na po ang lahat. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan ng nawala. Napalitan ito ng isang magaang na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapatawaran ay hindi paglimot. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit na parang isang tanikala. At ngayon, malaya na siya. Isang anino ang dumaan sa kanyang tabi. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino iyon. Si Inigo ay tumayo sa kanyang tabi. Hindi nagsasalita. Binigyan niya si Dalisay ng espasyo para sa kanyang sandali. Matapos ang ilang minuto, humarap si Dalisay sa kanya. Ang nangiti sa kanyang labi ay totoo at walang halong lungkot. Salamat sa pagsama sa akin, sabi niya. Wala akong ibang mas gustong puntahan, sagot ni Inigo. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Magkasabay silang naglakad paalis sa gubat, papalapit sa dalampasigan, kung saan ang liwanag ng papalubog na araw ay tila ginto na humahalik sa tubig. Ang mga anino nila sa buhangin ay mahaba at magkadikit. Anong pangalan ng karinderya mo? Tanong ni Inigo. Tindahan ni Dalisay, sagot niya. Pero ang specialty ko ay adobong Tomas. Napangiti si Inigo. Gusto kong matikman yan. Huminto sila sa paglalakad. Humarap sila sa isa't isa. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong ni Inigo. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Dalisay ang kamay nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan. Tumingin siya sa mga mata ni Inigo. Pagkatapos ay sa papalubog na araw, sa abot tanaw, isang simbolo ng pagtatapos at ng isang bagong simula. Matagal na akong handa, sagot niya. Ang kanyang boses ay kasing payapa ng dagat sa kanilang harapan.